Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening to everyone. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. Ayan, good evening sa iyo, Brother Richmond Cuenca. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay ng ating gawain dito sa OPM. From Monday to Friday lang po ito mga kapatid, from 7 to 8 p.m. Kapag Thursday, 7:30 to 8:30 p.m. Thank you, Lord. Yes. Ayan, good evening sa iyo, Sis Cheng, Brother Randy. Thank you, Lord. Brother Francis, ayan. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Kasama rin natin dito ang ating mga kapatid sa gawain. Sila Mommy A, Brother RJ, ayan, sila Sis Ish, sila Sis Engracia Omori. Ayan, mapagpalang gabi. Thank you, Lord. Brother JD and Sis Willie. Yes. And mapagpalang gabi rin po sa ating mga kapatid, sa China, sila Sis Rialyn Quaresma. Amen. Thank you, Lord. Ayan, bago po ang lahat mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin. Simula pa lang ng umaga, kailangan mga kapatid na yung gawain natin, unang-una yung ating Panginoon. Kaya tayo muna ay manalangin. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. We praise you. We glorify you. We magnify you, O Lord. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala na aming tatanggapin, mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y tumubo, lumago at magkaroon ng maraming bunga. Salamat po sa mga pagpapala, Lord, na ibibigay mo pa. At salamat sa buong araw na ito, Lord, kahit na maulan at maraming mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, magpapatuloy pa rin kami sa gawain na aming nasimulan at iyong binigay sa amin upang aming isabuhay, matutunan, mga salita na nagbibigay buhay. Panginoon, maraming salamat po. Sa ilang kami aasa, sa ilang kami mananalig, mananampalataya sa iyong kabutihan, sa iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. At pagpalain mo rin po mga kapatid namin, Lord God, na patuloy na sumusubaybay at gayon din yung mga new blessing, Panginoon. Pagpalain mo sila, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na maintindihan nila at matutunan ang mga tinuturo mo sa amin, mga mabubuting asal, mga pananampalataya na tapat at dalisay. Panginoon, salamat po sa kabutihan. At Panginoon, katagumpayan sa OPM, sa mga lesson na aming pag-aaralan. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang mag-alab ang aming puso sa pagsasaliksik ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong mga kapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Yes. Thank you, Lord. Good evening sa iyo, Sis Lorna Abilino. Yes. Ayan, sino pa yung ating mga kasama? Mapagpalang gabi, kasama rin natin Sis Rowena de la Cruz de la Serna. Ayan, thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Good evening sa iyo, Sis Ruth, Sis Lola. At yan, mga kapatid, bago ang lahat
handa mo muna natin yung ating puso sa pag-awit, at ang ating awitin is You Surround Me. Ayan, pakipost na rin po yung ating mga lyrics dyan upang tayo ay makasabay at makasunod sa pagpupuri at pagpasasalamat sa ating Panginoon. Good evening sa iyo, Sis Lorna Abilino. Praise the Lord. Ready na bang lahat, mga kapatid? Umawit at magpuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, awitin na po natin. You Surround Me by Jesus Compi Cavite. Praise the Lord. Turn my fears into peace. Help me to trust your name. Don't let worries drown me. Throw them in the deepest sea. I'm casting my cares to your loving hands, even when I don't understand. You surround me like the mountains. You surround me with your love. In your presence, you protect me. You will save me through the storm. Turn my fears into peace. Help me to trust your name. Don't let worries drown me. Throw them in the deepest sea. I'm casting my cares to your loving hands, even when I don't understand. You surround me like the mountains. You surround me with your love. In your presence, you protect me.
storm. Ayan. Meron lang po tayong technical error. Ayan. Thank you, Lord. Anyway, subaybayan nyo yan, yung ating awitin na yan, mga kapatid, sa ating YouTube, no? Yung You Surround Me. Kapagkat ang maganda rin yung kantang yun eh. At yung pagpapala ng Panginoon, no? Ibibigay niya sa atin when God surrounded us, no? Alam mo yun, mararanasan mo yung kapanatagan, kapayapaan ng iyong buhay. Kaya, no, awitin natin yon, yung You Surround Me. At next time, ipe-play uli natin. Mukhang yung pag-download natin nagkaroon ng problema. Kaya, anyway, salamat sa Panginoon at salamat, no, sa awitin, no, You Surround Me, Lord God. At mapagpalang gabi po sa ating lahat. At nandito po tayo sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Kapag Thursday, 7:30 to 8:30 p.m. Praise the Lord. And this month of steadfastness, this July, no? Salamat sa Panginoon. When it says steadfast, mga kapatid, it means na we should have to maintain, no? To have an unwavering ng alin? Siyempre yung holiness, yung pananampalataya, no, sa ating Panginoon. At salamat sa Panginoon. Kaya yan, salamat sa Panginoon. You Surround Me by Jesus Comfy Church. At ayan, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Ayan, batiin natin yung mga kapatid natin. Sila, ayan, sino ba dyan? Sila Brother Edwin Malate, praise the Lord. Good evening, everyone. Sa ating gawain dito sa OPM, Sis Ingracia Omori, Sis Girly. Yes. Sino pa? Ang ating mga kasama. Thank you, Jesus. Good evening sa iyo, Sis Novi, Mami Beng. Thank you, Lord. Patuloy tayo sa ating gawain dito sa ating OPM. Mamaya, yung Word of God. Pero bago ang lahat, dako muna tayo sa ating comfy break. Dagdag kalaman, makituklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. Sa ating comfy break, nandito na po tayo, mga kapatid, sa Kawikaan, chapter 15 or Proverbs chapter 15. No? At basahin natin yung verse 1 to 2. Sabi rito, mga kapatid, ang malumihanay na sagot, no? Nakakapawi daw ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay magbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At alam mo yun, as Solomon wrote this book, no, mapapansin nyo, mga kapatid, na yung conservation, no, yung pagiging responsible at pinapakita rin ni Solomon na kailangan yung pagiging responsable, na tayo ay magkaroon ng kapayapaan, no? At mapapansin mo yung, kapatid, no, na kapag ikaw bilang mananampalataya, hindi ka sumasagot agad ng mga pabalang na sagot, no? At minsan pagka naka-receive ka ng mga ganong pabalang na sagot, like for example, sasabihin sa'yo ng nanay mo, "Anak, kumain ka na ba?" Ano sa tingin nyo? Ubus na yung pagkain. No? At bro, sasabay ako sa'yo mamaya, no? Pag uwi, sabihin naman sa'yo, lagi naman, di ba? Ewan ko.
No? Kapag binaliktad naman natin in vice versa, ganito yun. Nak, umayos ka ng sagot mo ha. Kung hindi, may kalalagyan ka. Tinaob ko na nga po yung yung pagkain Ganon. May mga sarcastic din na pagsagot. Kaya dito tinuturuan tayo, mga kapatid, sa kawikaan kung paano tayo makitungo at kung paano tayo sumagot ng naayon, no, sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung puro pabalang na sagot, kundi ito kasi yung nagbibigay ng dito uumpisa yung pagkainis, no, na bawat isa. Kung hindi maganda yung sagot, syempre, bakit kaya ganito yung pangungusap ng taong to? Kaya sabi ron, ang dila ng pangunawa ay nagbubunga ng kaalaman. Kapag ang bunga ay kaalaman, nagbubunga yun ng karunungan, ng pangunawa, at alam mo kung paano mo gagawin yung mga bagay at paano mo i-deliver na maayos yung pananalita. Ngunit sabi rito, yung bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ibig sabihin, kapag hangal, hindi ka na nag-iisip kung ano yung sinasabi mo. At hindi mo na rin sinasabi. Kung ano yung sinasabi ng puso mo, yun na rin ang lalabas. Kaya dapat dito mag-ingat tayo sa bawat pananalita at bawat lumalabas sa ating bibig. Thank you, Lord. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes, praise the Lord. Mapagpalang gabi at maulang gabi sa ating lahat. Dalangin natin na safe lagi tayo, no, sa ating mga kinaroroonan. Praise the Lord. Yan, sino pa mga kasama natin? Good evening sa iyo, Sis Krista May Montoya, Brother Jonard, Sis Winnie. Thank you, Lord. Sis Ma and Brother Yuma. Thank you, Lord Jesus. Ayan, salamat sa Panginoon. At mamaya, nandito na tayo sa Word of God. At buksan niyo mga kapatid sa Daniel chapter 3 verse 1 to 7. Ayan, thank you, Lord. At salamat din mga kapatid sa ating kingdom partners, kingdom builders na walang sawa na nagbibigay para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon upang mapalaganap kanyang salita. At thank you rin sa ating Operation Bangon na patuloy pa rin, continuous yung gawain, no, sa pagtatayo ng ating sambahan, bahay sambahan. Kaya kung meron ka ng yung ticket, yung fundraising raffle ticket mga kapatid, kung wala ka pa, kontakin mo lang dyan sila Mami A, sila Pastor, sila Sis Bel. At mga kapatid, yung ticket na yun is just only 50 pesos, no? At dito, alam mo yun, makakatulong ka na sa pagtatayo ng church. At dito, magagamit ka ng Panginoon. Kaya let us help building a church. Our church. Dito sa Jesus Comfy Church. At matatagpuan niyo yan mga kapatid, no? Ongoing yan. No, malapit, nasa phase 3 na tayo dito sa Andrea Village. Malapit dyan sa may Bacoor. Malapit sa SM Bacoor. At yan, thank you Lord sa ating mga kingdom partners, kingdom builders, tithes givers, at salamat sa Panginoon sa gawaing ito. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. At ayan, dako na tayo sa ating Word of God sa Daniel chapter 3 verse 1 to 7. Let us read His Word. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sabi rito mga kapatid, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebulto. Rebultong ginto na 27 metro. 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa salalawigan ng Babylonia. Pagkatapos,
ipinagawa niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador, mga lalawigan, mga tagapagpayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga maestrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalagan sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagsalita, iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebukadnesar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, luta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pagon. Nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, ay agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Nebukadnesar. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa salitang ito, sa binhi na iyong itatanim. Dalangin namin Panginoon, ito'y tumubo, lumago at magkaroon ng maraming bunga. Makita ang mga pagbabago sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami na makalakad na may kabanalan sa araw-araw. Tulungan mo kami Panginoon, lisanin ang mga gawa ng mga makamundong bagay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng mapayapa, ligtas, Panginoon, na may kapanatagan sa aming puso't isipan. Sa aming pamumuhay, Lord, lukuban mo kami ng pagpapala na iyong dugo at magtitiwala kami, Panginoon. Salamat po. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen! Praise God. Thank you, Lord Jesus. At ayan, kababasa lang po natin ng salita. The Word of God. At wini-welcome namin kayo dito sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. Ayan. Thank you, Lord. At ito yung pag-uusapan natin. No, nakita nyo naman dyan siguro sa ating title, yung ating pamagat. Is your faith fireproof? No? Yung pananampalataya mo ba ay hindi nasusunog o hindi masusunog? No? Kaya ang tanong kong ngayong gabi mga kapatid, no? Sino dito nasunugan na? Maraming bagay or maraming experiences na siguro naranasan nyo na nasunugan kayo. Maaaring nasunugan kayo ng bahay, nasunugan kayo ng gamit. No? Ano ba yung mga experiences nyo? Na ano ba yung sanhi ng pagkasunog? At bakit ba nangyari yun? No? At mamaya babasahin natin yan sa ating comment section. Maaari, nasunugan ka ng balat dahil sa pagluluto mo. Ayan, nasunugan ka ng cellphone, no, dahil sa overcharge. No, yung mga cellphone kasi na hindi mga luma na cellphone hindi agad nag-auto off. Kaya nag-overheat, ayan, nasunog. At meron ka ba mga karanasan na ganyan mga kapatid? Praise the Lord. Ayan. Ayan, basahin natin. Thank you Lord. Meron ba? At marami, no? Marami tayong maaring experiences. Ako dati na experience ko na yung nasunugan kami. Yung tapat din ng bahay namin pero buti na lang, no? Thank you Lord kasi yung harap ng bahay namin medyo mainit na binuhusan ng bumbero ng tubig yung harapan, no? Nasusunog kaya hindi natupok yung aming tahanan dun sa Makati. No? Thank you Lord. At ayan. Nasunog bahay namin noong 1979. No? Totoo yun. Maraming, nung mga nakaraang buwan lang may nasunugan dyan sa Parañaque at sa iba-iba pang lugar. No? At
Yun. Mahirap masunugan mga kapatid, no? Mahirap maka-experience na masunugan ng bahay, masunugan ng gamit, no? Lalo na kung yung gamit na yun napakahalaga sa iyo. Nasunugan ng balat sa kusina, sa pagluluto. Ayan. At thank you Lord sa mga sagot ng ating mga kapatid, no? At alam ko may mga experiences pa kayo dyan, pero nahihiya lang kayo na i-share at ibahagi ang iyong mga experiences. Ayan. Praise the Lord. At hindi lang naman mga kapatid, no, na yung mga bagay dito sa mundo. May mga kagamitan, minsan sarili nga natin pwedeng masunog, no? 'Di ba? Ano ba yung mga bagay na pwedeng masunog? In reality, mga kapatid, yung mga madaling masunog talaga yung kahoy, tela, yan. Yung plastic, bato nga pwedeng masunog no? Kapag in an extreme temperature, maging ang bakal, pwedeng mag-melt yan mga kapatid. Yung tao yan, pwedeng yung tao at yung mundo, no? Kapag dumating na si Lord at may judgment na tayo, no? Yung mundo talaga kasi hindi tayo dito permanent na maninirahan, no? We're just passers-by. At ano pa? Alam nyo ba na ang pananampalataya pwede ring masunog, no? Kaya ito nga yung topic natin ngayong gabi is your faith fireproof, no? Sa pananampalataya na dati na experience mo na ba to mga kapatid na nagsisimba ka, nananalangin ka, nananampalataya ka, marami kang ministry na sinamahan, no? Pero because maraming mga problema na dumating, no? Naging inflammable, nasunog yung pananampalataya na yan. Kaya maraming Kristiyano, totoo to, na nawawala yung kanilang pananampalataya dahil sa mga problemang ganito. Minsan napagod, no? Napagod sa pag-worship, sa service, no? Minsan napapagod ang isang tao na kapag ang kanyang panalangin minsan hindi nakakamit. Hindi na a-attain ng isang mananampalataya yung kanyang pinagpipray na, Lord naman, bakit naman ganyan? Sige na nga, iwan na kita. May mga ganung bagay, no? Nagsawa, no? Sa unang pagmamahal na binigay ng Diyos dahil kala niya, hanggang dun lang yung pagmamahal ng Diyos. Nasaktan ka at nahirapan, kaya kinalimutan mo ang Diyos. Nahumaling sa ibang bagay, no? Binigyan ka ng Panginoon, no? Binigyan ka ng kotse, binigyan ka ng magandang bahay, ng magandang asawa, ng maraming anak, no? Ngunit nahumaling ka ron. Nawala yung pananampalataya, nasunog. Kaya dito pwedeng masunog talaga ang pananampalataya. Kaya ikaw, kung Kristiyano ka, tapos patuloy kang nalalayo dahil sa mga bagay na ito, mga kapatid, your faith is not fireproof, no? Pwede maging inflammable yan. Pwede masunog. At katulad ng abo. Kapag nasunog yan, alam mo yung abo, parang wala nang silbi. Ganun din yung pananampalataya ng isang tao kapag hindi na siya, no, nag-aalab yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Magiging abo na yan. Hindi na magkakaroon ng gamit yan, kapatid. No? Sa mga pananampalataya, ito yung kakulangan or mga lapses ng isang Kristiyano na kapag naranasan nila yung unang nag-alab sila sa pananampalataya sa Panginoon, ngunit nag-alab naman sila sa gawa ng mundo, nawawala, mga kapatid, yung tunay na pananampalataya. Alam nyo ba na sino dito may mahilig sa mga superheroes? Yan. So, superheroes naman tayo. Dati ako, ang favorite superhero ko si Superman. Si Batman. Sino dyan? Sino dyan ang mga superheroes nyo? Ayan. At alam nyo ba na itong mga superheroes na to ay ginawa lang sila ng tao.
No? Likang isip lang ng tao. At nung lumalabas na sila sa pelikula, no, nakikita nila sa sarili nila, parang iniidolo sila ng mga tao. No? At gayon din mga kapatid, no, sa nangyari dun sa mga kapanahunan, no, nila Nebuchadnezzar, katulad din Nebuchadnezzar, kala niya na superhero na siya, na kaya niyang pataubin lahat ng bansa, no? Na kaya niya sakupin lahat ng bansa. Kala niya sa sarili niya. Pwede na siyang sambahin, no, ng lahat ng tao, no? Kaya nga dito, kapag ka nakita ng isang tao na ikaw, parang, pwede pala akong sambahin, pwede pala akong purihin at papurihan, no, ng mga tao. Mga kapatid, ingat ka lang. Kasi baka iba na yung sinasamba mo, yung sarili mo na. No? They can also be like idols. At dito mga kapatid, mahirap kapag na-experience ko rin yan. Sa trabaho namin, maraming ako naririnig ng mga salita na, oh, idol. Minsan tinawag na akong idol. Sabi ko, ano ka ba? Hindi ako idol mo. Dapat si Lord lang idol natin. No? At thank you, Lord, kasi meron tayong wisdom na gano'n. Kaya alam natin kung sino talaga yung dapat na maging idol natin. At walang iba kundi yung ating Panginoon lang. Kasi pagka naging idol natin na, oh, pwede pala yun. No, guwapo ko pala, brother, huge. No, pwede pala ako maging idol. At pwede pala akong hangaan. There's no problem with that, yung paghanga. Pero kapag ka sinapuso mo, sinabuhay mo, no, na kailangan kang tingalain ng lahat ng tao at sa bawat paglalakad, no, kung saan ka man naglalakad, gusto mo nakataas ang iyong noo, ang iyong ulo, no, mga kapatid, mahirap yun. Para ka nang nagiging mapagmataas, no? Hindi lang sa iyong kapwa, nagiging mapagmataas ka rin sa iyong sarili. Kaya yung topic natin, mga kapatid, how can your faith be fireproof? Yes, paano nga ba sa isang mananampalataya, magiging yung kanyang pananampalataya ay hindi masusunog, no? Kaya mga kapatid, this month of July, yung steadfastness na tinatawag, no, we are in the month of steadfastness. We pray na yung confidence, yung pagtitiwala sa Panginoon, maging unbreakable, na hindi kayang baliin, no, ng sino man, na hindi kayang sirain ng sino man. Yung pananampalataya, mga kapatid, na natuklasan mo at naranasan mo yung pag-ibig na wagas na naranasan mo sa Panginoon, mga kapatid. Dito, tatatag yung pananampalataya at pagmamahal mo. Ibig sabihin, your faith and your love for God will be fireproof. No, hindi masasayang, hindi masisira, at hindi maglalaho. Maraming Kristiyano, no, sa kapanahunan ngayon, marami nang tumalikod at marami nang tumalikod sa Panginoon at hindi nagpatuloy sa kanyang pananampalataya, sapagkat doon sa ating nasabi, mga problema kung bakit ang isang Kristiyano ay nawawala ng pananampalataya sa Panginoon dahil sa mga bagay na yon. No, nawawala, nanghihina, at marami nahuhumayhaling sa ibang mga bagay, at ito ay nawawalang saysay. Yung pananampalataya, kapatid, na natuklasan mo at nalaman mo na meron pala, no, na higit na pagmamahal na kayang magbigay sa'yo, hindi kayang ibigay ng mahal mo sa buhay, higit pa ron, kapatid, yung ating Panginoon lang na makakapagbigay niyan. Kaya dito, mga kapatid, mararanasan mo yan, merong ups and downs, merong panlalamig sa pananampalataya, sa pagpapatuloy mo sa gawain para sa Panginoon, merong manlalamig at mawawalan, no? Pero mas maganda ron kapag ka nanlalamig ka, meron ka na experience sa bagay. Mga kapatid, isipin mo, gawa lang ng kaaway at binubulungan ka lang ng kaaway na para lumayo ka sa Panginoon, no? Kaya kapatid, if you are ready, ito matutuklasan mo methods and ways
for making your faith fireproof. No? At there is a lot of characteristics. At ito lang, there are few things, mga kapatid. Kaya si Haring Nebuchadnezzar daw, sorry, medyo ngongo. Meron akong ubo. Kaya salamat sa Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon at nakapanumbalik, no, sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya I am blessed. I am proud. I am proud because Jesus, no, loves me. No, I am proud of God. At salamat sa Panginoon sa mga kabutihan niya na ipinaparanas niya sa akin. No. Sa Panginoon lang tayo magmamalaki. Ang ating Panginoon lang ang ating pagmamalaki. Kaya nga, sabi doon, nagpagawa si Nebuchadnezzar ng isang rebulto. Alam nyo ba, yung rebulto na to is nasa 27 meters ang taas. Wow! 27 meters! Tapos, nasa 3 meters ang lapad, no? Grabe yon, kapatid. Saan ka nakakita nun na rebulto? Kahit sa buong mundo siguro, ewan ko lang kung meron, hindi ko alam, pero baka meron kayong alam. Pero ipaalam nyo lang sa amin para makita namin. Kaya, grabe yon, 27 meters yung taas, 3 meters yung lapad. Sino kaya makakapagpatunaw ng ganong klaseng ginto? Pure gold. Alam niyo ba yun, kapatid? Pure gold na itinunaw at ginawang rebulto ng mga tao pang sambahin. Kaya dito nung sabi na kailangan lumud kayo pag tumunog yung trompeta, tumunog yung lira, yung mga instrumento, kailangan lumuhod kayo, kung hindi, mamamatay kayo. Dadaling kayo sa naglalagablab na pugon. At mga kapatid, in your experience, no, naranasan mo na ba na parang pinorse ka na maglingkod, no? Maglingkod ka kay ganito, maglingkod ka kay ganito, kasi siya yung magpapagaling, no? At minsan may mga nanliligaw lang. Pero pagka pinorse ka doon, mga kapatid, usisain mo muna kung yun ba ay totoo, yun ba ay credible, salita ba yun na nagmumula sa Panginoon? At doon kapag dumating na yung time, ito darating yung time na magkakaroon ng tatakan, no? Sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sasamba sila sa mga Kristo na nagpapanggap na Kristo. Mga kapatid, dito, they will force you to kneel down and to bow down to this person, no, na hindi naman talaga Diyos. At sabi nga, huwag tayong gumawa ng mga bagay na gawa ng kamay tapos luluran natin at sasambay natin. Anuman ang nakikita, no, sa langit o sa lupa, huwag mong gagawing imahe upang sambahin mo. At yun yung commandments, no, sa second commandments na thou shalt not make unto thee a graven image. Ayan, praise the Lord. Huwag kang gagawa ng inukit, no, ng iyong kamay upang sambahin mo at luhuran. Mga kapatid, ito ay dito nagseselos ang ating Panginoon sapagkat ginawa ka ng Panginoon pero iba yung sasambahin mo. Alam mo ba yun na parang dinisregard mo na rin yung Panginoon at hindi mo alam na siya yung gumawa ng langit at lupa, no? Tapos sasambahin mo yung mga rebulto, kala mo yun yung Diyos na dapat sambahin. Mga kapatid, nililigaw lang tayo, no? Mga tao, nakala nila at hindi Bible-based yung kanilang tinuturo. Pero dito, mga kapatid, kailangan natin maintindihan, kailangan natin magsaliksik upang tayo ay hindi maligaw sa mga pagtuturo na kung sino nga ba dapat nating sambahin, dapat nating luhuran. Kapatid, no? Kaya yung point number 1, mga kapatid, dito, sabi rito, kapag dumating yung panahon na yon, kailangan be courageous and God will not abandon you. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be frightened, do not be dismayed, for the Lord God is with you whenever you go.
Laging nasa atin ang Panginoon. No? Katulad ni David, hindi naman siya iniwan ng Panginoon. At nung time lang siguro na nakagawa siya ng kasalanan dahil nakapagkupit siya ng adultery, no? Pinatay niya yung pinakamalapit niyang kaibigan, no? There are times dumarating yung mga pagkakataon na tayo ay parang natatakot, no? Na sino ba yung sasambahin ko? Sino ba yung luluhuran ko? Sino ba yung luluwalhatiin ko? Mga kapatid, pag dumating yung time na yon, dapat maging handa ka at dapat malaman, ngayon pa lang maintindihan at malaman mo na kung sino dapat mong sambahin. Mga kapatid, dito sinasabi, kung ikaw ay natatakot, no, sa Diyos ka lang umasa. Sa Diyos ka lang magtiwala sapagkat hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. May mga struggle ka man, no, sa oras, sa iyong pagtatrabaho, no, minsan kailangan mo pa magtrabaho at malimutan na yung gawain mo sa church, mga kapatid. Kailangan hindi ganoon. Kailangan i-balance pa rin natin yung mga gawain natin sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating trabaho. Higit sa lahat, kailangan bigyan natin ng oras ang ating Panginoon, no? Kulang sahod mo, mga kapatid, hindi ka iwanan ng Panginoon. At magtiwala ka lang sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya at God will provide you the things that you need. Mga kapatid, huwag kang sasamba na sa mga Diyos-Diyosan para dun humingi, no, ng mga pagpapala. At minsan, may nagkakatotoo na kapag ka sila ay lumuhod at sumamba ron sa mga Diyos-Diyosan, merong pagpapala silang nare-receive, no? Pagpapala ng gawa ng kaaway yun at hindi nagmula sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, ito nga yung kailangan natin gawin na kailangan doon lang tayo, no? Kung gusto mong hindi ka maligaw, gawin mo. Magsaliksik ka ng salita ng Panginoon. Buklatin mo yung Bible, no? Pag-aralan mo yung kanyang mga adikain, yung gustong paggawa sa iyo ng Panginoon. Kailangan na kapag ka ikaw ay natatakot at hindi mo alam kung saan ka pupunta, mga kapatid, be confident for God is your assurance. This is our point number 2. Kailangan magtiwala tayo sa ating sarili, higit sa lahat sa ating Panginoon. Be confident, no? And God is your assurance. At hindi kayo iwan ng ating Panginoon. Sabi rito sa Hebreo 6 verse 17, in the same way, God, in His desire to show you the heirs of the promise, the unchangeable nature of His purpose, intervened and guaranteed with an oath, no? Ang Tagalog ay hindi naman pinatnubay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang layunin. Alam mo yun, kapatid, sabi sa Isaiah 45, ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, sa Panginoon lang dapat dun tayo magtiwala. Minsan na tayo ay nagtitiwala sa ating sarili na hindi, kaya ko yan without God, no? Sa mga desisyon natin, sinasabi natin, tunay yun, be confident nga pero without God, meron kang confidence sa sarili mo, pero sa Panginoon, no, hindi mo siya ino-honor, hindi mo siya pinagkakatiwalaan, mga kapatid, wala rin yung confident na tinatawag na yun. Kaya, mga kapatid, dito kailangan lagi tayong nakaangkla, no? Lagi tayong nakakabit dun sa katotohanan na gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. And God is our confidence. He is only our assurance, no? At salamat sa Panginoon dahil dito tinuturuan tayo na sa Panginoon lang tayo magtitiwala. Full trust. Give your full trust in Him alone. At dito, kapag ka binigay mo, pinagkatiwalaan mo ang ating Panginoon, alam mo, dito sa point number 3, sinasabi rito,
if you become obedient, no, be obedient, God will be your rewarder. No? Siya ang magpapala sa iyo sa ah, mga gusto mong mga plano, pero i-change ng Panginoon yan, yung mga plano na yan eh. Gagabayan ka niya sa mga plano na yan. At yung mga plano na yun, mas maganda pa sa plano na iniisip mo, kapatid. Kaya gusto ng Panginoon na katulad ni Meshach, no, ni Shadrach at Abednego, hindi sila natakot. Kaya ginawa nila, nagpatuloy sila at naglingkod sila sa Panginoon, na kahit na sinuway nila, hindi sila sumunod, no, kay Nebuchadnezzar, at dito dinala nga sila sa naglalagablab na apoy. In Daniel chapter 3 verse 26, lumapit si Haring Nebuchadnezzar, no, nang nailagay na nga sila dun sa pugon, mga kapatid, dito nakita ni Nebuchadnezzar may isa pang tao, no, kala nila tao pero hindi tao 'yun may pang-apat, no, siyang nakikita na image. Kaya dito parang gumagalaw pa yung tatlong lalaki na yon at yung apat na yon, pang-apat, no, na nilulukuban sila ng proteksyon ng ating Panginoon. Kaya dito nga nung lumapit si Haring Nebuchadnezzar, at dito sabi niya, lumabas kayo riyan, no, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos. Alam niyo yun, na si Nebuchadnezzar pa nagsabi na kataas-taasang Diyos. In-honor niya si God, no, sapagkat nakita niya yung kapangyarihan, no, ng ating Panginoon, na kaya niyang protektahan yung kanyang mga anak, no. At katulad mo, kapatid, kaya ka rin protektahan ng ating Panginoon kung magtitiwala ka lang sa Kanya. At gusto ng Panginoon na bigyan Kanya ng reward. Kaya nung in verse 30, sinabi rito, no, at sinabi ni Nebuchadnezzar na itinaas niya yung tatlo. In verse 30, si Shadrach, Meshach at Abednego ay tinaas ang kanilang tungkulin, no, sa lalawigan ng Babylonia. At alam mo yun, mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon, may mga nakahandang reward may mga nakahandang pagpapala. At minsan kapag sinunod natin yung ating sariling kaparaanan at hindi yung kaparaanan ng ating Panginoon, mga kapatid, dito natataliwas, no, yung ating direction, sapagkat yung ating pag-iisip, kala natin na tama, minsan meron palang mga lapses, no, mga pagkukulang din, sapagkat tao lang tayo. Pero kung ikaw, kapatid, no, mananampalataya ka, nagtitiwala ka sa ating Panginoon at nagpapatuloy ka, na yung pananampalataya na yan, na kahit anong daranasin mong problema at maranasan mong problema, mga kapighatian, at may posible na mawalan ka ng mahal sa buhay, no, magpapatuloy ka pa rin ba? Hindi na ibigay sa iyo yung mga pagpapala na gusto mo, magpapatuloy ka pa rin ba? At ito lang yung sinasabi, mga kapatid, na anumang paghihirap at daranasin natin sa mundong ito, dito, nung natutunan natin yung salita ng Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, ito yung magbibigay sa atin ng mga perspective na mga gaganda. Mga kapatid, dito kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon at hindi natin, no, pagtitiwalaan na yung ating sarili, sapagkat yung ating sarili mawawala yung saysay, no, kapag ang ating sarili ang ating laging sinusunod. Kaya dito, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos pang lumapit sa Kanya upang yung pananampalataya natin, kapatid, na aandap-andap, no, na malapit na masunog, no, dahil sa mga nangyayari sa iyong buhay. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, ito yung pag-asa, no, paano tayo magkaroon ng pananampalataya na hindi nasusunog.
Kaya, tonight mga kapatid, dalangin natin na sa gawain, no, dito sa church, pagpatuloy ka lang. At dito ikaw ay lalago at ma-experience mo yung kapangyarihan ng banal na spirito sa iyong buhay. At sigurado, no, kapag ka nagtiwala ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng katapangan. At yung confident, mga kapatid, na kailangan mo ibibigay sa iyo ng Panginoon kung ikaw lang ay magiging masunurin. Kaya, kapatid, let us obey God. At dati na niyayaya ako ng aking ina na laging mag-church tuwing Sunday, ginagawa ko, pumupunta ako ng CCP. No? 5 o'clock pa lang, nagbabike na ako. 5 o'clock pa lang, nagja-jogging na ako every Sunday. Pang tumakas sa kanya. No? Sapagkat, hindi ko nalalaman no, na ang mga gawain pala ron, talagang may katuturan. Merong magagawa. At yung buhay na dati, parang kala ko na dun lang, meron palang masihigit pa. Kaya, dito mga kapatid, sa pagpapatuloy, no, meron tayong mga ups and downs. Meron tayong mga mararanasang problema. Pero, kung ikaw, kapatid, ay magpapatuloy sa paglilingkod mo sa Panginoon at hindi mo hahayaang masunog ang pananampalataya mo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, you will experience the ultimate power of God. Amen! The ultimate power of God that never dies, that never leaves you. At ito yung promise ng Panginoon na hindi ka niya pababayaan. He will be your assurance. He will be your protector. And He will become your rewarder. At salamat sa Panginoon dahil every Christians na nararanasan to, they experience the power, the mighty power of God. Talaga nga naman, nagpapatuloy sila. Hindi sa sarili nilang kalakasan, ngunit sa kalakasan na nagmumula sa Diyos. If you will depend only to God, mga kapatid, tutulungan ka ng ating Panginoon. Kaya, kapatid, hingi tayo ng kapatawaran ngayong gabi. At sa araw-araw, hingi tayo ng kapatawaran sapagkat tayo ay nadadapa. Tayo ay natatalisod sa mga gawa ng mundong to. At dito, kapag natalisod ka, parang minsan ayaw mo na bumangon Nahihirapan ka na bumangon. Pero kung nakaangkla ka sa Panginoon, may mga kapatid sa iyo na tutulong. Hihilahin ka nila at tutulungan ka nila na makapanumbalik muli sa iyong paglalakad dito sa mundong to. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos at humingi tayo ng kapatawaran at lahat ng mga pagkukulang natin, humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. At ibukas mo ang iyong bibig na nagmumula sa iyong puso. Sabi mo, Panginoong Hesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Marami po akong pagkukulang. Hindi po ako sumusunod sa iyo, Panginoon. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Salamat po, Diyos, sa kabutihang ito na gusto mo akong makapiling mo sa langit, Panginoon. We praise you, we glorify you, in Jesus' name. Amen! Thank you, Lord! Praise God! Sumabay ka ba, kapatid, sa panalangin ngayon? Kung sumabay ka, pinatawad ka na ng ating Panginoon. Gusto niya na makapagpatuloy ka, no, sa pananampalataya na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa Kanya lang, kapatid. No? Hindi sa ating sarili, hindi sa mga Diyos-Diyosan, na gawa ng tao, doon tayo sasamba. Mali.
tanging sa Diyos na hindi nakikita. Tanging sa makapangyarihang Diyos. Alam mo ba yung banal na spirito kasama mo ngayon? At gusto lang niya maranasan, gusto lang niyang maranasan na kasama mo siya. At kailanman hindi ka iniwan. Simula ng maliit ka pa, ng bata ka pa, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina. Kasama mo ng banal na spirito. Sa iyong pagtanda, hanggang sa huli ng iyong hininga, dun palang lilisan ng banal na spirito. Pero lagi mo siya makakasama, mga kapatid. Dito, ang banal na spirito, habang nandito pa tayo sa mundo, siya yung gagabay sa atin at tutulong sa atin sa mga upang tayo ay makaiwas sa lahat ng gawa ng masama. Kaya thank you, Lord. At one more time, mga kapatid, tayo muli ay manalangin at pikit natin ang ating mga mata. Heavenly Father, we thank you. We glorify you. We honor you, Lord Jesus. Thank you for your words and help us, O Lord, to establish a wonderful foundation, the faith that you have given us. And Lord, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Yung pananampalataya na ito, Panginoon, Ikaw, Panginoon, na maglulukob ng proteksyon upang kami, Panginoon, yung pananampalataya na ito hindi masunog. At salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa pagpapala, kabutihan, sa pagmamahal, sa buhay na ibinigay mo, Panginoon, Lord, wala nang higit pa. Wala nang makakahigit pa sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lang ang Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na dapat purihin at sambahin. Panginoong Hesus, maraming salamat po. We are blessed and we thank you, Father God, for all this teaching. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magliwanag, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. We are the carrier of your words, Lord God. Help us, O Lord, to grow. We can be a carrier, Lord, if we will follow you, Lord Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, maintindihan at malaman, Panginoon, na kami rin, Panginoon, ay kaya makapagbahagi ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong banal na spirito, sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, tonight, bless my brothers and sisters, Lord. Mga kapatid namin nahihirapan, mga problema na hindi masolusyonan, Panginoon, tanging nasa iyo lang, Panginoon, ang solusyon. Kung kami magtitiwala sa iyo. Sa mga sakit na ito, Lord, na aming nararanasan, Lord, mapapawi ang lahat kung kami magtitiwala sa iyo. At hindi na muli babalik. Bumalik man, Panginoon, pero nandun pa rin yung pagtitiwala na hindi namamatay, hindi nasusunog. Yung pananampalataya na kailanman na hindi mamamatay, Panginoon. At kahit anong pagsubok ang dumating sa aming buhay, kami pa rin ay makakapagpatuloy dahil sa tulong ng iyong grasya, awa at habag. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain mo rin po ang mga nagtatrabaho, ang mga nagbi-business, Lord God. Kami, Panginoon, tulungan mo na makapagpatuloy upang lalo pa kaming makapagbigay, Panginoon, para sa iyong church, para sa iyong kaharian, Panginoon, upang mapalaganap ang iyong salita sa lahat ng dako. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, at proteksyonan mo po ang bawat pamilya na narito at tulungan mo sila, Panginoon, lahat mo nakakapakinig. I-bless mo po sila, Panginoon. Gabayan, ingatan at bigyan ng pag-asa, Panginoon, na sa iyo nagmumula. Panginoon, kung kami magtitiwala, kami ay magpagpapalain. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, salamat sa Panginoon, mga kapatid. At ayan, sumabay ka ba sa ating gawain, sa pagpanalangin, sa pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid? Na-experience mo ba yung pagpapala ng banal na spirito sa iyong buhay, mga kapatid? Na-receive mo yan, mga kapatid? Let us declare
I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Tomorrow, let us wait for Brother JV's sharing. At salamat po sa pagpapatuloy dito sa ating gawain, dito sa ating OPM, our online prayer meeting from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Pag Thursday, 7:30 to 8:30 p.m. Salamat sa ating mga kapatid and good night everyone. Praise the Lord.